Diyos. Amen ba? Muna gingon sa Biblia, no? For everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted. Siya nga nagpataas siyang kagalingon, ipaubos sa Dios, apan katong nagpaubos, ipataas sa atong Dios. Amen. So, nindot yun nga magpaubos ikson. Kung maabot man ka niya na level, kasi mong kinabuhi ikson, pasalamati ang Dios, kay naa ka ni anang mo nga level. Oh. Kung miangat man ka, salamat. Kay nahitabo ka na tungod sa Dios nga imong gilagaran igsoon. Amen ba? So gikinahanglan nga magpainamsanon daghihapon ta unsa may ato makabot dining mga kalibutan igsoon. Wala sa mga people ako yung gingnan sila. Kinahanglan dito ninyo usbon ang inyong batasan. Kay kung usbon ang inyong batasan, mausab pod ang imong kanang bitawng kinaiya. Amen ba? Si Lucifer bitaw, isa mas si Lucifer primero. Ha? Usaka, gitawag siya bright morning star. Unya leader siya sa music. Wow, kuya gini na sa music ba? Pagbantay din mo, basig bang Lucifer mo ba? No? Kay abilog ginjo na kaya yung dibuhat pa. Nga, si Lucifer matubas Biblia, mingon siya siyang kagalingon, lausan madawa, maghimo kog trono, dabaw pas tronos Dios. Ngayon, mitaas ang yung lantaw siyang kagalingon ikson. So, di yun dapat, ngayon ana, ang atong mga pagbatig ikson, nga naman, ihulog yutas Dios. Pero wala na din. James chapter 1 verse 22. But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. No? Ang hikmat nga, butang atong iskutan karon, if you will not do, you deceive yourself. No? Doon na isa ka tao nga nagpa-check up siya ba? Kaya lagi taas ng kanyang BP. O niya, yung doktor, yung silingan, no? Niya, mingon ang doktor, tambang din ako, ingon na silingan. Di ko makaya ni mo consultation. No, mali akong tambag ni mo. Ayaw na yun o kaon sa mga kanang mga mananap nga nagkamang. Katurang na langoy. It means, isda na lang ta. Sa may inilin sa isda, fish na lang ta. fish na lang ta. Nga matod pa, nakita sa doktor nga nag-jogging masawa. Siya sa may bala. Siya to swimming pool siya. Ang maayo ginood kay ang imong bala nag-swimming na. Mingan siya may nag-swimming mauroy nga iyang dituluan ang baboy pag-swim. At anong nagbili ang baboy. No? So ina na ba? No, di kita pato ba? Sa ingmantas doktor, ayaw na buhata, pero sa man. Ayaw ka baboy. Ayaw ka baboy. Ay manuwag na baboy. Ayaw ka og karning baboy. Oh. Pero sa man, labi na yung baboy. Oh, labi na kapon. Oh. Nasalag, nasasamit, kumanagato, ang kakaon, kumanagato, ang kakaon niya. Oh. So, ilan ba, no? Bisag na, ibalunta nga, sumpak na sa ato lawas, pero ato nagyapong gibuhat. Amen, pamanaha. Mula ang Bible, nagsunod diya, nga sa diya makadumuntas pulong sa Dios ato di pagabuhaton. Kay bato pas Bible, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Amen. Kung imo tanong sa James chapter 1 verse 25, mo ni ang mahitabo sa taong maminaw sa pulong sa Ginoo. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it. Muna ang promise sa Ginoo, they will be blessed in what they do. Siya pananginang unsa ang iyang pagabuhaton. Sa diyan nga mutuman ta, mo-obey ta sa pulong sa Ginoo, unsa may atong pagabuhaton, himon sa atong makamutig soon, panalangina nas atong Dios. Amen. Sabi pa, kung nagnegosyo ka, no? Kunya, naminaw ka sa pulong sa Ginoo,
nag-ubikas pulong sa Ginoo, ipalambo sa Dios ang imong negosyo. Kung nag-work man ka, no, doon na kay trabaho, o yan, nag-ubikas pulong sa Ginoo, ipalambo sa Dios ang imong trabaho. Sa diha nga ikaw so nag-eskwela, nag-ubikas pulong sa Ginoo, i-bless sa Dios ang imong pag-eskwela. Amen ba? So muli rason igsoon nga ang tao dili usahay kadawat sa gitawag panalangin, ganuman kay wa siya mituman sa pulong sa Ginoo. Ibig panalangin ang moabot nga na kaniya nahimong bato ang panalangin igsoon. So ang reason failure to do God's word. Amen pa niya. Doon nagsulti ni James, di ba? Nga ang tao daw nga nakadungog sa pulong sa Dios, apan wala nagabuhat ini, sama siya sa tao nga nannamin, kinsa may nannamin before tamian ni diri sa church. Amen. Ha? Naraming dito na. Ang pangali magdala-dala og samin. Oy sa una sa kanto batangon bako. Kay wag na may nga nang samin bitaw nga kadtong nawat ko para kuan bitaw kanang tigo-tigo bitaw. Naay mga bali nga samin, amo tong ano kay para lang magdamig samin kay kung maabot ang cross na mo kita sig manami na ano ba? No? Usahay ang mabay dugay kayo mahuman samin. Tinoo dili. No? Tan-aw sa naw, tan-aw nos kilid, tan-aw nos likod, tan-aw nos uban. Daghan kayo ba? No, daghan kayo tagtadang munon. No, say pagpanami na to, nakita nga itong mga kuhan, buni, nakita nga itong mga bugkas, nakita nga itong mga takiptip, pero kung sa mga imong hibo, sila nakita nimo ang imong kagalingon diha sa samin. Kung milakaw kay igsoon nga wa kay gibuhat sa imong kagalingon, ingnon ikaw sama ra sa nga tawo igsoon nga naminaw sa pulong sa Ginoo, pero wa niya buhata diha sa iyang kagalingon igsoon. Munang iyang ginimbungan ang iyang kagalingon. Naglakaw ka, nagunaw ka nga okay na imong kinabuhi, pero dili diha nga naman. Kung kay wa man mo gi-apply ang pulong sa Dios diha sa imong kinabuhi. Pero importante na igsoon. Na sa diyan maminaw ta sa pulong sa Ginoo, ato gining i-apply sa atong kinabuhi. Amen ba? Kaya ang pulong sa Ginoo kanunay nagagiyan na nitrato sa mabutang na angay nato pagabuhaton igsoon. Nga matod pa sa Bible, humble yourself before the Lord and He will lift you up. Pero tanaw gud ang gibuhat sa mga tao. Nangandoy sila nga mu-lift up sila sa ilang kagalingon igsoon. Pero ang problema, no, ilang gihugod kining mao nga kanang mao nga panalangin. Nagungkod sila nga usan nga adlaw lampo sila sa ilang kagalingon igsoon. Pero nakalimot sila sa saad sa Ginoo nga sa diyan mo humble ta before the Lord igsoon, siya mo lift up kanato sa atong sitwasyon igsoon. Amen pa mo diha, no? So, ayaw bukod unsa man ang gikuan sa kalibutan igsoon, pero humble before the Lord, then God will lift you up. Amen. Amen pa mo diha. Nanay ko na usa istorya na gusto natin i-conclude karon. Amo ako naman istorya ninyo. Dili usa ka powerful king once ordered a poor beggar to be brought to his palace. The beggar stood trembling before him, but the king said, "Don't be afraid. Today, you shall be my guest. You will eat with me, dress like me, and sleep in the royal chamber. For one day, you will live like a king." So the beggar, no, ang mga beggar iso, ilang kining kaliguan, ilang kining ibistihan, dressed in royal clothes and treated with honor. He dined at the royal table, slept in the king's bed, and everyone bowed to him. But in the next morning, his rags were returned. The king said, "Thank you for your company. You will return to your life." The beggar confused and emotional asked, "Why would you do this?" The king replied, "Because one day, I too will leave this palace. I wanted to remind myself and you that nothing in this world lasts forever." Walay mulungtad
niini mga kalibutan igsoon. So the message for us this morning, we are all visitors in this world. So treat everyone, every moment, every day as a gift from God. Amen ba? Muli ato pagbuhaton igsoon, no? So ato buhaton sundon nato ang pulong sa Ginoo. O usab na tawa, makikuban ka sa Diyos nga tilagalan. Dili lang nato i-receive atong kaganyon, kundi ato yung i-apply ang pulong sa Diyos nga sa pagkilagay. May ninikilan man lang.